Okay, so pakita po natin paano mag-reset ng engine oil life kasi may nagtanong po. Ang alam ko sa kasa yung OBD scanner pero meron daw po pala rito sabi ni Sir Fidel. So Yes, sir. paturo Again, po tayo. I-on lang yung unit, sir. On. Then wait lang natin yung animation niya, sir. Then makikita natin, sir, oil change required. Then punta lang kayo, sir, sa menu po niya. Then sa my vehicle maintenance. Then yan, sir, yung oil life niya, click nyo lang po yan. Yung resetting niyan, sir, apak lang po sa may gas pedal tsaka sa brake pedal ng sagad po. Okay. Then wait nyo lang po siyang mag-reset to 100. 8, Mga nasa 9, 25 seconds. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, mga 25. Tama po. So, ganun po yung pag-reset. Okay. Thank you, thank you. Start na tayo, sir. So, ulitin ko po. Ilagay sa maintenance and then engine oil life. Then, press and hold for around 25 seconds ang accelerator pedal saka brake pedal. So, hanggang lalabas po yung 100%. Yes, sir. Okay? So, hindi na po kailangan ng machine. Manual resetting lang po pala. Pero sa sir, sa kasa, pag may OBD scanner ka, sa scanner na nire-reset or ganun pa rin, sir? Ganun pa rin, sir. Okay. So, kasa po, same. Ganun lang din po. Tapos, sir, ito yung isang question. Di ba may engine oil life indicator? Yes, sir. Saan ka pupunta, sir, na percentage para kailangan mo lang magpapalit? Dito sa atin sa Pilipinas, sir, yung iba kasi sinasagad talaga nila, sinusulit nila yung oil life to 0%. Okay lang naman yun, sir. Pero sa pag kailangan kasi talaga natin ng well-maintained yung sasakyan, at least 50%, sir, yung oil life po niya. Pero ang sinusunod kasi natin dito, sir, sa mga tawag dito, tropical region po. Yes, sir. Doon pa rin tayo, sir, sa 10,000 kilometers or 12 months, whichever comes first. 10,000 kilometers or 12 months. Okay, Yes. sir. Kasi yung oil life natin, sir, more accurate yan, sir, sa European market kasi malamig yung climate nila dun, sir. As compared dito sa atin, sir, kaya mas mataas yung viscosity nung langis na ginagamit nila ron as compared dito. Kasi Okay, sir. mas mainit yung surroundings natin, sir. Kaya ang pagpapalit natin, sir, every 10,000 or 12 months yung talagang schedule Yeah, po. okay. Pero sir, let's say ang recommended is 50%. So yun po ang recommendation. 50% magpa-schedule na tayo. Pero again, 'di ba meron po tayo nung sinusunod na let's say hindi lahat ng sasakyan meron yung oil life indication na yan eh. Pag magbe-base tayo sa mileage, yung 10,000 pa rin kapag fully synthetic or mineral base yung 5,000. Yeah po. Yes, sir. Pero sa itong ngayon na yung napaabot mo ng 0%, okay lang naman, hindi naman siya nakakasira sa makina. Okay naman, sir. Pero wag lang pong palagian na sinasagad natin Wag to 0%. palagyan, okay. Apo. So yun po, kasi ganun ang nangyari sa atin, halos na isagad natin dahil sa sobrang busy niya. Pero wag pong ugaliin. Apo. Mas maganda pa rin na pagdating ng 50% or parating yung 50%, na ipa-schedule na. Kaya lang hindi ko matandaan kung ilan ang inabot ng milyahe ng 50%. Siguro yun ang isang magandang natin. Tignan natin. Apo. Okay? Sige po, thank you Sir Fidel. Marami tayong natututunan sa mga basic maintenance. Especially kasama natin ang mga specialist. Sir, ito pa, top up na lang po. Yes, sir. yung distill. Distilled water, sir. Yung mga nabibili sa 7-Eleven basta distill. Okay. Okay. So yan po. Ay, sir, kukunin po. Yes, sir. Hindi na lang po. May ginagamitan kami. Okay. So yan po ang ating home service ng Ford. Sir Fidel, thank you so much. Thank you, sir. Thank you sa mga new learnings. Ayos, all good. Okay, Sarbin, thank you sa service. So, goods to go na naman po ang ating Ford Ranger XL. So, trabaho na naman. Mana sound? Happy na si Mang Nelson at na-change oil na yung kanyang service. Salamat po!